Hello guys, good afternoon. Welcome back again to my channel. Medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-upload. Anyway guys, today is August 30. Medyo patapos na ang season dito sa amin sa Mindanao, particularly sa Davao del Sur. Nauna kasi kami. So marami kaming na-harvest simula April. Although medyo nag-peak siya doon sa pag-May na. Ang pag-usapan natin ngayon guys is yung mga farm updates ko. Kumusta ba ang mga harvest ko? As you all know guys, yung mga nagsubaybay sa akin, yung mga subscribers ko. By the way, thank you so much to all my subscribers who have really supported me, who did not unsubscribe with my channel. Although, siguro once a month na lang ako nagpo-post. Meron akong good news sa inyo at saka konting bad news para sa akin kasi yung mga expectation natin, alam naman natin na medyo mahina ang harvest ngayon, especially when it comes to in relation to the climate change. Yan ang pag-usapan natin ngayon guys sa vlog na to. Kumusta yung mga harvest ko sa aking mga dragon fruits? Meron akong 1,500 posts. Tinanim ko to 2 years na yung 134. Alam niyo yun. Tsaka yung more than 1,300. Yung kalahati niyan, mag 2 years. Tapos yung kalahati, mag 2 years na rin ngayong December. So, kumusta siya? So, ito yung updates ko guys. Yung harvest ko, kasi yung pinakita ko sa inyo na video or na clips kanina, yung sa pag-introduction, ito yung I think last na maraming harvest this season kasi itong batch na to i-harvest ko to tomorrow, August 31, at saka yung isa, kasi dalawang batch ito, September 2 or September 3 maybe. More or less nasa 800 kilos lang ito. Pero pag i-total ko yan, meron akong more than 5,000 kilos na ma-harvest for this season. Kasi yung April ko na-harvest around 150 kilos. Tapos nung pag-May, 1,000, mahigit din, 1,048 I think. Pag June, nag 1,000 din, mahigit. Tapos pag July, 1,700. Tapos itong August, medyo pakunti na. October meron pa ito kasi meron pang konting mamukadkad next week. So that will be by October ma-harvest ko. So all in all, maabot siya ng almost 6,000 kilos yung harvest ko. Itong the whole farm ko. Hindi siya ganun karami compared sa harvest ko last year kasi yung basis ko kasi last year, yung 134 posts ko, nag-average siya ng around 7.5 kilos. So ngayon, yung 134 posts ko, nag 1 year yun last year April. So, dapat itong lahat, kasi more than 1 year na lahat siya yung second at third batch. Dapat sana ganun siya mag-average din. Yun ang iniisip ko kaya medyo bad news sa akin. But anyway, siguro nag-average lang ako ng siguro 4 kilos for the whole farm sa 1,500. Isa sa mga rason ko, I think, because of yun, climate change, palaging pabago-bago ang panahon. Init, tas biglang ulan, bigla na namang init. So wala siyang, di siya kagaya dati na pag summer talaga. So yun ang isa sa mga rason. Pangalawa, I think sa in-apply ko na fertilizers, kasi yung in-apply ko dati dun sa 134 posts ko, halos lahat doon organic fertilizer talaga for the whole 12 months yun. Pero itong second batch ko at saka third batch, hinalo ko. Kaya nga simula last quarter, nag-concentrate na talaga ako sa foliar na humic acid para more of organic, at saka nag-rice hull ako
last quarter, tas ngayon. Ito yun guys, nag-carbonized rice hull naman ako. So yan, halos lahat dyan may carbonized rice hull yan. Oh, around 300 sacks ang nalagay ko para maganda yung kondisyon ng soil ko. Tapos every 15 days nag-humic acid ako para gaganda talaga ang lupa ko. Kasi itong lupa ko dati talaga graceland ito eh. So matigas, very hard clay. Kaya kinokondisyon ko siya. I think yan din ang isa sa mga rason. Very grateful din ako ka-Dragon kasi wala akong major pest dito. Although last year tsaka early this year may nakitaan ako ng mga konting fungus, pero naagapan siya dahil sa the way I handle fungus. Hindi ako nag fungicide. Sinabi ko na I just remove them through cutting and scraping, through knife, kutsilyo. Tapos hinahandle ko with proper sanitation kung paano siya tanggalin. So yun ang kagandahan, kaya tingnan nyo, wala akong sakit talaga. This will be, ito mag 2 years na ngayong October. So dyan banda 2 years na last April. Napakaraming bunga pa rin yan guys. Yun pala ang ano ko, ang gusto ko emphasize na kahit nag second year na yan, marami pa rin talaga siyang bunga compare dito. I would say na maganda talaga ang organic, mga ka-dragon. Ang kagandahan talaga sa dragon fruit farming, meron ka talagang kita. As you all know, I am a hands-on farmer. Kumita talaga ako sa dragon fruit farming. Although ini-invest ko pa yan, may bago akong project ngayon. In fact, inaayos ko na dito sa maybe around 1/3 sa farm ko. Lagyan ko ng lightings. So yun ang gagawin ko. Mga around 600 posts siguro lalagyan ko ng lighting. Tingnan ko lang kung maganda ba talaga ang result sa lightings para meron akong off-season fruiting. So yun lang guys ang update ko sa inyo sa lighting. I-update ko kayo kung anong resulta niyan. Masaya tayo sa ating farm, masaya tayo sa ating activities ng ating farm kasi alam mo naman, hands-on ako at saka ito yung passion ko talaga, farming, especially sa dragon fruit farming. Wala tayong problema sa marketing kasi marunong din tayo mag-market. So dinadala ko ito sa Davao City. Wala akong pang-update sa wine making ko kasi it's reserved pa. May bago akong label, may bago rin akong wine cellar na hindi ko pa pinapakita. Papakita ko yun ka-dragons once ready na, pwede na. Doon sa mga mahilig mag dragon fruit farming, kung mayroon kayong katanungan, don't hesitate to ask me question. Hindi pa naman ako expert, pero meron din akong natutunan. So tulong-tulungan tayo. And by the way, nagbebenta rin ako ng cuttings. Just message me on my Facebook, Chepoy Kutin Malaran Igagamaw, or dito sa comment section ng ating YouTube. So I hope mayroon kayong natutunan dito sa vlog ko, and maraming salamat. God bless. Bye bye.